Gusto niyang tanggalan ng ulo yung Pangulong Bongbong Marcos, 'di ba? Tama ba naman 'yon? No, nabitawan ng isang vice presidente para sa Pangulo ng Pilipinas. Kung makikita natin dito mga babaeng kung paano niya bastusin yung Pangulong Bongbong Marcos, ganun-ganun na lang, 'di ba? Kaya hindi niya masisisi na yung taong bayan ganun din yung nagiging galit sa kanya. 'Di ba? Kaya ganun kalaki yung galit din ng sambayan ng Pilipino dito kay Vice President Sara Duterte, 'di ba? Sa ating Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Ang pangit Ang pangit nung ganung mga binibitawan salita. Hindi bagay, para sa isang Vice President, hindi bagay. Marcos Jr. Pangulo ba natin, narinig natin nagsalita ng ganun? Ha? Narinig ba natin nagsalita na may gagawin siyang ganyang may banta siya sa dating Pangulong Duterte? May banta siya sa Vice President natin. 'Di ba? Grabe ganun kabait ang ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, 'di ba? Kaya kung bastos-bastosin nila, ganun-ganun na lang. Kasi alam nila hindi lalaban . 'Di ba? Alam nila hindi pumapalag . Alam nila mabait yung Pangulong Bongbong Marcos . Kaya kung bastosin na lang ng kung sino-sino diyan, ultimo kayong mga vlogger kayo, yung mga DDS vlogger na yan, makapagmura sa Pangulo natin, kaya kayong mga bastos kayo, hindi lang ako nagmumura, pero ang sarap niyong murahin yung mga vlogger ng DDS na yan. Ang sarap niyong pagmumurahin. Kung makapagmura kayo sa Pangulo natin, ganun-ganun na lang. What if kung magharap-harapan tayo, vlogger sa vlogger, magmurahan tayo, tignan natin kung uubra kayo. Kaya nyo ba sabihin niya sa Pangulong Bongbong Marcos natin na harapan? Kaya nyo murahin? Ha? Kaya nyo murahin ng harapan? Ang tatapang nyo sa vlog, pero pagka sa harapan, kaya nyo gawin? Kaya nyo murahin? Ha? Kayong mga vlogger kayo dyan sa kabilang parlor, kala nyo, tatapang nyo. Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Balls TV. Alright, sa tayo nagbabalik ulit mga kababayan, at eto na nga mga kababayan, tila endgame na po ba ito sa ating VP Sara Duterte mga kababayan, dahil nakatanggap na nga po siya ng summon sa opisina ng prosecutor sa kaso ng NBI po, laban po sa kanya yan mga kababayan. At ito siguro yung kaso na isinampa ng NBI sa kanya tungkol nga po doon sa mga nakaraang video. Yung mga sinasabi niyang parang tila baga pagbabanta niya sa buhay ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Mga kababayan, medyo nakakabahala kasi na ganito mag-isip yung ating Vice President. Imaginein mo, Vice Presidente ka ng Pilipinas, pangalawa ka sa may pinakamataas na posisyon sa ating bansa. Pero ganyan ka mag-isip. Diba? Medyo nakakabahala yan mga kababayan. Lalo't syempre, marami ring tao ang may respeto sa kanya. At makikita, mga kababayan, ng buong mundo kung paano siya, sabi nga, paano siya magbanta, kung paano niya pagsabihan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Nakakabahala po yan. At dito nga po, kung titignan natin mga kababayan sa mga komento ng ating mga kababayan, sabi nga po dito, kaya po tuloy lang tayo gumawa ng mabuti sa kapwa at dapat may takot tayo sa Diyos. Diba? Threat ba naman? Bomb joke nga, instant kulong. Yung bycam, kailan nyo isasamon? Sabi nga po niya dito, nung isa pang nagkomento mga kababayan, yan, tama. Dapat pag may kaso, harapin, magkaroon ng due process, hindi basta na lang tegian mga kababayan. Meron pa nagsabi dito, dapat makulong yan habang buhay, puro kontra sa gobyerno. Yung ginagawa daw ng ating Pangulong Vice President, VP Sara Duterte. Puro pagkontra
no, ang kanyang ginagawa sa gobyerno, mga kababayan. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero kayo po ba, no, sang-ayon, no, na kasuhan, no, makulong itong Vice Presidente natin, si Vice President Sara Duterte, no, sa kanyang mga ginawa, no, sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Okay, so yan ang ating alamin dito sa balita na to, mga kababayan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At syempre, mga kababayan, no, don't forget to like na rin yung ating Facebook page. Nandyan din po sa ibaba, no, ang link, mga kababayan. Alright, so eto, alamin natin itong balita na to, mga tol, mga kababayan, mula dito sa UNTV. Let's go. Hindi na ikinagulat ni Vice President Sara Duterte ang kaso na isinampa laban kay dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Kaugnay nito, kinumpirma rin ng Vice Presidente ang pagkakatanggap niya ng sabina mula sa Office of the Prosecutor. Ayon sa National Bureau of Investigation, may kaugnayan ito sa kasong inihain nila dahil sa umano'y bantang binitawan ng Vice Presidente laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Okay, so ito yung mga babayan, no, basahin lang natin. No. Para sa preliminary investigation, no, yung subpoena na yan na na-file naming kaso versus VP Sara, no, several months ago na po yan naisampa. Tungkol daw po yan, no, yung sa video na kumalat na kung saan meron siyang pagbabanta, no, sa buhay ng ating Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos, at saka kay House Speaker Romualdez. Ngayon lang siguro na sked ng DOJ, mga kababayan. Okay? So eto, nakita naman natin kung gaano katindi, no, yung kanya mga binitawan na salita doon, mga kababayan, dahil talaga namang lahat tayo nagulat, no, hindi natin akalain na gano'n, no, yung kanya mga bibitawang salita na sobrang galit, no, sa ating Pangulong Bongbong Marcos at doon sa mga tao, no, na nakapaligid sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero bukod dyan, mga kababayan, meron pa siyang mga ibang binitawan na salita on public, no, sa mga interviews, na kung saan meron siya sinasabi na parang merong isang senaryo o isang pangyayari, no, na magkasama sila ng Pangulong Bongbong Marcos, no, na parang gusto niyang tanggalan ng ulo yung Pangulong Bongbong Marcos, 'di ba? Tama ba naman 'yon, no, na bitawan ng isang vice presidente, no? Para sa sa Pangulo ng Pilipinas. Kung makikita natin dito, mga babaeng, kung paano niya bastusin, no, yung Pangulong Bongbong Marcos, ganun-ganun na lang, 'di ba? Kaya hindi niya masisisi na yung taong bayan ganun din yung nagiging galit sa kanya. 'Di ba? Kaya ganun kalaki yung galit din ng sambayan ng Pilipino, no, dito kay Vice President Sara Duterte, lalong-lalo na, no, yung mga pro-government, no, yung mga talaga na mga sumusuporta sa ating gobyerno, 'di ba? Sa ating Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Ang pangit Ang pangit ng ganung mga binibitawan salita. Hindi bagay, no, para sa isang vice president, no, hindi bagay. Marcos Jr. Pangulo ba natin, narinig natin nagsalita ng ganun? Ha? Narinig ba natin nagsalita na may gagawin siyang ganyang may banta siya sa dating Pangulong Duterte, no, may banta siya sa vice president natin, 'di ba? Grabe ganun kabait ang ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, 'di ba? Kaya kung bastos-bastosin nila, ganun-ganun na lang, no, kasi alam nila hindi lalaban 'di ba? Alam nila hindi pumapalag Alam nila mabait yung Pangulong Bongbong Marcos kaya kung bastosin na lang ng kung sino-sino diyan, ultimo kayong mga vlogger kayo, no? Yung mga DDS vlogger na 'yan, no, makapagmura, no, sa Pangulo natin, kaya kayong mga bastos kayo, no, hindi lang ako nagmumura, pero ang sarap niyong murahin, yung mga vlogger ng DDS na yan, no, ang sarap niyong pagmumurahin. Kung makapagmura kayo sa Pangulo natin, ganun-ganun na lang. What if kung magharap-harapan tayo, vlogger sa vlogger, magmurahan tayo, tignan natin kung uubra kayo.
Kaya nyo ba sabihin niya sa Pangulong Bongbong Marcos natin na harapan? Kaya nyo murahin? Ha? Kaya nyo murahin ng harapan? Ang tatapang nyo sa vlog, pero pagka sa harapan, kaya nyo gawin? Kaya nyo murahin? Ha? Kaya mga vlogger kayo dyan sa kabilang parlor, kala nyo, tatapang nyo. First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Paliwanag ni NBI Director Jaime Santiago, matagal nang naisampa ang kaso at ngayon lamang ito naisalang sa preliminary investigation ng Department of Justice. Hindi na tayo nagugulat, no, na merong case na final kay dating spokesperson, Attorney Harry Roque. Well, wala namang kagulat-gulat po talaga ron. Dahil talagang sasampahan siya ng kaso. Alam na natin eh. Gusto natin ng maliwanag, gusto natin ng gusto natin ng explanation, no? Anong ginawa ni Atty. Harry Roque? Umalis ng bansa. Tsaka niya binira yung gobyerno. 'Di ba? Kung talagang wala siyang kasalanan, hindi siya guilty, bakit hindi siya bumalik ng Pilipinas? Bakit hindi niya harapin yung mga kaso? Bakit hindi niya ipaliwanag? 'Di ba? Ang problema kasi sa kanya, no, ang dami niya sinasabi, no, ngayon nung kinasuhan siya, ang dami niya pa ring sinasabi. Ang tinatanong lang sa kanya, anong connection niya sa Pogo, saan niya nakuha yung ganitong pera nila, 'di ba? Ang dami yung tinatanong sa kanya, pero hindi niya masagot ng diretso. 'Di ba? Hanggang sa nakulong na nga siya. Oh, hanggang ngayon nasagot ba niya? Hindi rin naman niya nasagot. 'Di ba? Yung sagot, no, yun yung gustong malaman ng sambayan ng Pilipino. No, may kinalaman ba siya diyan sa Pogo na 'yan? 'Di ba? Ganun lang naman kasimple yun eh. Kaya siya sinampahan ng kaso. Hindi niya masagot yung mga tanong na yun. 'Di ba? Ganun kaklaro. No, kaya hindi na nakakagulat talaga 'yan. 'Di ba? Dahil isa talaga siya sa mga malakas ang boses at malakas ang loob na magsabi kung ano ang mali. Hindi sa ganun. Sa tingin ko, hindi malakas ang loob na magsabi kung ano ang mali. Gusto niyang proteksyonan, no, yung sarili niya. Yun yung nakikita ko dyan. Diba? Kasi kung talagang hindi siya guilty, humarap siya. Harapin niya yung mga kaso niya. Diba? Huwag niyang ilihis. Ang sagutin niya, yung kaso niya. Huwag niyang ilihis. Huwag yung gagawa siya ng kailangan yung hahamunin niya yung Pangulong Bongbong Marcos magpa-hair follicle test. Diba? Ano yan mga kababayan? Nililihis nila yung issue. Nililihis nila yung usapin. No? Kumbaga ang tinatanong sa'yo 1 plus 1 pero ang sinasagot mo 1 times 1. Diba? Parang ganun. Sa administrasyon ngayon. In fact, ako man ay naka-receive din kanina ng summons sa Office of the Prosecutor sa final ng National Bureau of Investigation na kaso laban sa akin. Diba? Natural kakasuhan si Vice President Sara Duterte. Hindi na tayo magtataka dyan, no, mga kababayan, na masampahan siya ng kaso. Dahil kahit sino naman siguro na may ganong banta, especially Pangulong Bongbong Marcos ang pinagbantaan, may karapatan, no, na magsampa ng kaso ang National Bureau of Investigation dahil ahensya yan na nasa ilalim, no, ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Karapatan nila yan. Nakatanggap si Vice President Sara Duterte ng summons mula sa Office of the Prosecutor. Ayon sa bise, pinahaharap siya kaugnay ng reklamong inihain ng NBI, kaugnay ng sinabi niya noong Nobyembre na pagpapapatay kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady at House Speaker. Nilinaw kinalauna ng bise na hindi ito pagbabanta, kundi bilang pagdidiin sa umunoy banta sa kanyang seguridad. Diba? Baliktad na. Diba? Baliktad na. Nabaliktad yung senaryo, mga kababayan. Ilang ang ayoko, no? Baga, sila yung gagawa ng isang bagay, no, na sabihin nating masama, pero in the end, mababaliktad nila na sila yung kaawa-awa. Diba? Yun yung ano doon, yun yung nakikita natin doon. Diba? Parang sila na yung nang agrabyado, in the end, sila pa yung agrabyado. Diba? Ang galing magbaligtad.
Ang summons kinumpirma ni Prosecutor General Richard Fadulyon. Anya, nakaschedule na ang preliminary investigation sa May 9 at sa May 16. Ako man ay naka-receive din kanina ng summons sa Office of the Prosecutor sa final ng National Bureau of Investigation na kaso laban sa akin. Diba? Ano sa palagay ninyo mga kababayan? No? Isinasabi dito na parang ang ano pang lumalabas na siya yung may banta sa buhay. Diba? Na siya yung pinagbabantaan kaya niya sinabi yung ganung mga bagay. Na pag kami nangyari sa kanya, no? Wag niyong titigilan yung Pangulong Bongbong Marcos, si First Lady Lisa at saka yung Speaker Romualdez. Diba? Pero wala naman. Diba? Parang katang isip lang. Ano yun yung parang ang ginagawa nila, yung parang, alam niyo yung strategy ng China, mga kababayan, na kung saan advance, diba? Pinangungunahan nila, no, yung mga senaryo, yung mga pwedeng mangyari kahit wala pa. Diba? Ganun yung strategy. Pangungunahan nila, sasabihin nila ganito, 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 ganito. Pero wala naman talagang senaryo na ganun. Diba? Tapos saan nila pagbabantaan yung Pangulo natin na ganito gagawin, may inutusan siya na tao. Maniniwala ba kayo sa ganun? Ganong katiran, ganong... Parang ang hirap paniwalaan nung ganong palusot no? O kayo, ano masasabi niyo dyan mga kababayan? Paki-comment sa ibabaan yung mga opinion na tatay niyang pag-usapan. Alright? So yan muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.